So mga igsuon, happy fiesta sa inyong tanan. Mga igsuon, happy fiesta sa ato ang tanan. Happy Fiesta! Happy fiesta sa tanan. Happy Fiesta! Sabihin na daw ang imuhang katapad, happy fiesta. Happy Fiesta! Nya kay pista man karon ni San Vicente Ferrer, ni Inting, ni San Inting. Kay ang original gyud nga piyesta hulugan sa piyesta ni San Vicente Ferrer kay Abril 5, no? Dili Abril 25, no? Kundi Abril 5, no? Nganong Abril 5 man? Ha? Abril 5. Mo ni ang piyesta nga naa sa Roman Martyrology, no, nga si San Vicente Ferrer ang iyang kapistahan kay Abril 5, dili 25. Mana nga karon mga igsuon, unang punto nga nagsaulog ta diri, no, di lang kay kita lang, kundi ang tibuok simbahan nga Katoliko sa tibuok kalibutan karon naghandom, nagsaulog sa balaang piyesta ni San Vicente Ferrer. Tibuok kalibutan. Muna kung naabay wa magsaulog karon sa piyesta ni San Vicente, adili to Katoliko. Oh, lagi. Kay ang Katolikong simbahan karon yun nasa Roman Martyrology. Unsa nang Roman Martyrology? Martilyo. Ha? Unsa nang Roman Martyr, no? Martyrology. Usa ka libro sa mga santos nga didto nakasulat, nakapatik, nakatala ang listahan o mga pangalan sa tanang mga canonized saints, official. So officially sa libro sa Simbahang Katoliko. Mao na nga ang Simbahang Katoliko uban kanato karon sa tanang mga anghel o mga santos, mga santas sa langit nagsaulog sa piyesta ni San Vicente Ferrer sumala sa Roman Martyrology. Mana nga aging pangumidya, no, dala tinuod nga katuwa magsaulog sa Abril 5, dili to Katoliko. Kay Katoliko man yun ang Abril 5. Bisag asa pa ta dalhan diha o sa mga dokumento, mag-research ka sa internet, research ka sa Roman Martyrology, Abril 5 yun. No? Yamingon na nga. Other kanang pastoral reasons bangod. Yeah. Napoy mo ba nga, are you sure? Pastoral reason or pastor's reason? Ha? Muna nga, dili na mo tunong sa kamatuuran ba? Dili na mo insakto, dili mo tunong, dili mo tultol, kung unsay tinuod nga doktrina pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Kay ang Katoliko yun, Abril 5. Muna nga si Mauli rabat siguro ang iyang mga friend na nakaroon magsaulog. No? At least na among luha. Muna ka nang inyong GKK diha nagngalag San Vicente, pero Abril 25. Na, di man 25 si San Vicente. Muna panahon sa celebration, wala si Vicente diya. Wala man naman, di naman na siya. Halimbawa, kung sa man imuhang birthday mother, imuhang birthday, kanus aman? Ako, February 24. So, February 24. Yes. Namalipay ka, himuon ta kag November 2. Dili pa sa oy kay Malagi, di ka malipay, no? Oh. Ikaw, pila man na, pila. Kanus aman imuhang birthday? July 9. Yang masugot ka, himuon ta kag November 6. Dili, no? Halimbawa, pugsong yung kasi mong nanay nga, November 6 yung birthday na. Malipay ka, dili. Oh. Okay na po. Oh, kanus aman imong birthday. Oh. Si Christian, kanus imong birthday? December 8, Dre. December 8, imakulada ka? Oh, nya masugot ka nga imong Abril 5.
Dili ko. Dili ka. Dili gyapon kay karon. Halimbawa, og sa ulog na og July 27, mahimot ka dili. Dili na gyapon. So di gyud mahimot. Pero og isaulog gyud na og December 8, mahimot nga naman tukma og ahon. Another thing is, halimbawa, na kay multicab. Unya ka ng ligid yun na. Gamiton sa ligid. Ano yung ligid yun ang purpose, tutuyok. Halimbawa, kung ang ligid himog manubila, pwede na siya. Oh, hindi na purpose. Yang manubila, himong ligid. Ha? Mo na nga sa eskwelahan, gitudlo ang kag-unsay numero. 1, 2, 3, 4. Ang 4, dili 1. Ang 2, dili 3. Ang logic ko na. So, ang 5, dili gina 25. Mo na nga April ka 5, birthday or pista gina ni San Vicente Ferrer, sumala sa tudlo sa simbahang Romano Katoliko. Mo na akong usbon, no? Ang tibok nga simbahang Romano Katoliko karon sa tibok kalibutan, nagsaulog yun sa pista ni San Vicente. Kung naiwa magsaulog, adili na Katoliko tinuod, ha? Yun ang April 5. April 25 to. Na. Okay, intro pata. Nasunod, unsa may kanang expectation nato nga mahibaluan sa ato ang mahal nga patron nga si Saint Vincent Ferrer. Unsa ato mga expectation? Ikaw, Brad, unsa imong expectation? Ha? Unsa imong expectation nga Saint Vincent Ferrer? So, mo ni ang imahe ni Saint Vincent Ferrer. Daghan siya aura actually, no? Napod siya aura nga nagunit siya crucifix, ana. Dia kay gilaylay naman to, nagano na siya. Mone siya. Mga ano ba naman ang magana? Ay, na. No. Yan nana siya Bible gigunitan. Ang Bible nga gigunitan niya kani, mone siya nga Biblia ha. Unsa man ni siya? Mone siya ang tinuod nga Bibliang Katoliko. Mone ang Latina Vulgata nga gi-translate ni Saint Jerome sa tuig kansa. Gikan sa 383 naman sa 405. Okay? So, gikan sa 405 until now, ang simbahan mo gid na ang original Catholic Bible nga gitawag Latina Vulgata. The only Bible received a solemn definition from the Dogmatic Council of Trent in 15th century. April 8, 15th century. So, kani siya Bible nga gigunitan kay lover man sa sacred scripture. Kanang orientado kaayo ug dedikado kaayo si Saint Vincent Ferrer sa Word of God, sa Bible, no? Kani. Ana. Tungod kay usa siya ka famous and powerful preacher sa Word of God. Muna nga si San Vicente Ferrer maayo sa Biblia. Okay? Ana. Kunya, ang na-original ginaan naka-open ang yang Bible nga naka-pointed out sa Book of Revelation 14 verse 7. Muna nag-ana siya. Kung sa may kahulugan nga nung nag-ana siya. Si Saint Vincent Ferrer, usa ka Dominican. Usa ka Dominicano nga pari, kunya usa siya ka famous and brilliant preacher of the Word of God, preaching Jesus Christ, okay, to the Gentile people, to the heretics, to the Jews, and to the Muslims. Ug daghan siya na convert. Okay, pinaagi sa iyaha makatunayon ug mainiton nga pagwali sa pulong sa Dios, pagtudlo sa mga doktrina, pagtulun-an sa
simbahang Katoliko. Now, si San Vicente Ferrer, natawo siya sa tuig nga 1350. Nya namatay siya sa tuig nga 1419. Pila ka tuig? Ang iyang edad kay 70. Tama ba? 70 ang iyang edad. No? O dayon mo mga igsuod. Dayon. O mga bata, dayon na ninyo. Ang mga tigula. Mga hamto. Okay? So man nga, dapat masayod ta kung kinsa na si San Vicente Ferrer. No? Kaya nag-ingon na ang usa ka banggiitan nga magtutudlo sa Latin nga si Tertullian, usa ka Latin teacher, mingon siya nga nil bonitum nisi precognitum, nga we could not love the things which we do not know. So di nato mahigugma ang usa ka butang gawaton kini ato ang masayran. Mao na nga kay tinuod man tang Katoliko, hinaot pa, no, nga masayran nato kung kinsa gyud si San Vicente Ferrer. So natawo siya sa tuig nga 1350, nya namatay siya sa tuig nga 1419 sa adlaw Miyerkules, Holy Week. Wednesday of Holy Week, namatay siya. Miyerkules Santo, that's correct. Okay? Namatay siya, Miyerkules Santo. Yang edad kay 70. So manang ito, makabot po tag 70, no? Now, so, third na pamalandong, si San Vicente usa siya ka magwawali sa pulong sa Dios. Kunya ang titulo niya, ang gitawag siya or siya usa ka giila nga Doctor of Theology, Priest and Missionary. Usa siya pod ka miracle worker. Mga daghan kayo o mga milagro nga nahimo ang Dios, dili si Vicente, daghan kayo mga milagro gihimo ang Dios diha sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Oh. Mana nga sa ikatulong pamalandong akong explain sa inyo nganong nanisay pako. Oh, tao man siya. Pero nganong naamay pako. Mura man siya anghel. No? So nanisay pako tungod kay una daghang mga tao nga may testify, no? Sulod siyang panahon na sadyang nagwali sa pulong sa Dios, si San Vicente Ferrer nakita sa kadaghanan nga milupad siya while nga nagwali sa pulong sa Dios, nilupad nga nag-ayo sa mga masakitod, naghingilin sa mga yawa, nag-ayo sa tanang mga patulon, mga paralyzed, sa tanang mga sakit, iayo niya o gibanhaw niya ang uban mga nangamatay. Gani na ay gibanhaw si San Vicente Ferrer na usa ka bata nga nabuang ang inahan, iyang gitadtad unya naabtan ni San Vicente yang gibanhaw moto ang katunga sa lawas kay lalag. Ino ba? Tungod kay nahaluan naglamas nga dulaw. Oh, tinana nga mubanhaw siya o patay. Nya mupatay siya buhi. Oh. Ha? Muna nga sa iyang pagwali, pamatyon niya mga buhi. Oh. Pamatyon niya sa sala. Ug banhaw niya pinaagi sa grasya sa Dios. Muna ang preaching ni San Vicente Ferrer makamatay. Ngano makamatay man? Tungod kay ang iyang wali, usa ka adlaw niya na nagpadayag ang Ginoong Hesus. Diya kang San Vicente kauban si San Domingo, Saint Dominic ba, o si Saint Francis. No? So kuyog sa atong Ginoong Jesucristo mga igsoon si Saint Dominic o si Saint Francis nga nagpakita kang San Vicente Ferrer
Unya Ginoo nga iwali ang pulong sa Dios unya with the theme repentance and conversion of the heart. Muna nga ang wali ni San Vicente Ferrer makamatay. No? Makamatay yang patyon ang tao diha sa sana. Unya yang banhawon pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagbag-o, pag-usab sa kinabuhi sa tao. Muna nga mabag-o ang kinabuhi. Ang tanan nga mga nagmasakiton nangaayo sila tungod kay gibag-o sa Dios ang ilang kinabuhi. Kaya nasabtan nga ang mga sakit ang hinungdan gikan sa sala o sa kawalay pagtuo, paglaom, paghigugma sa atong buhi nga Dios. Moto sa dihang nahimamat nila si San Vicente Ferrer, giwali ni San Vicente Ferrer ang pulong sa Dios, giwali niya ang atong Ginoong Jesucristo, then ang mga tao na bag-uno sa ang kinabuhi ug nabunyagan ang mga Hudyo, nabunyagan ang mga Muslim, ang mga pagano, mga heretic, mga schismatic, tanan nabalik sa simbahan nga Katoliko. So inaana ka powerful ang Dios. Diha sa kinabuhi o ministriya ni San Vicente Ferrer. May duhang San Vicente. Pero tungod sa iyang intimacy, the intimacy of Saint Vincent Ferrer, the infinite life and love of God, Father, Son, the Holy Spirit, nung nahimong powerful ang iyang kinabuhi. Mga very powerful ang iyang mga pulong na may gulak. Kaya nga naman, dili pa siya magwali, dili pa niya atuon ang mga tao nga iyang walihan, dili sa siya moadto. Kung dili moadto sa siya sa Ginoo, istorya mangayo siya unsay maayong tuwaton, niya usa pa siya magwali. So ang iyang preaching kay magsugod ikan siyang kasing-kasing. Mga very powerful, very kanang effective ang iyang preaching tungod kay personal experience niya sa iyang kinabuhi ang dakong gugma sa Ginoo. Okay? So, ikaapat nga pamalandong, nganong naipako, mo na akong i-explain ka ganina, na siyang pagwali, mag-bilocate. No, nakitaan siya diri nga nagwali. Pero makitaan po sa subang lugar nga nag-ayog mga masakiton. Mo na nga nakitaan nga naa siya pako, kaya nakakita nga milupad. Sinana ba? Mo na nga ang iyahang kuan, aura, iyahang picture, ang iyahang kuan, description, kaya naa siya ay ako. Pero nakulangan ni naman ni diri kuan, atong kang Saint John, itong nakalayo diri, naman ni siya. Napan ni siya ka ng flame. Diya siyang ulo. Nakalayo ni diri. Nya napon ni siya trompeta. Ambot, pagita mo ka napay kani imahe ni San Vicente nga nasa trompeta. Nya nasa Biblia, nya inanay ang forma, no? Ana. Unsa may kahulugan ana. Okay? So ang Bible, ang Word of God, ug katong flame, nya katong trompeta, mo ni siya ang iyang identity na very dedicated siya sa pagwali, pagbantala sa pulong sa Dios. Kani ang aura na ni sa Book of Revelation 14 verse 7. Gusto niyo kung basahon? Pero Latin man. Okay? Kaya ang misa ni San Vicente Ferrer, dili man Bisaya, dili po Tinagalog, dili po in English, ang misa kay pare pa rin. Ang yang gimisa katong TLM, no? Katong Latin Mass, no? Latin ang iyang misa. Oh. Yang unsa man ang nasa kanang Book of Revelation, Book of Apocalypse, no? Apocalypse chapter 14 verse 7. Mo ni giingon sa Latin, no? Mo nga direct yun ka dito sa original language of the Catholic Church and the original language of the Holy Scripture, the Latina Vulgata. Then usa pa nato hubaron sa inato. Mo nga out of respect sa original language of the Bible and the Catholic Church, mag-Latin sa taong basa. Okay, unsay giingon sa Latin? Apocalypse chapter 14 verse 7, giingon diri sa Latin, Timite Dominum,
et dati ele honorem, quia venit ora iudicii eius, et adorate eum, qui petrit celum, et terram, mari et fontes aquarum. Isa man ito, matakasabot. Pero mo na yung anak, mo ito yung, nganong nag-anak siya, mo ito. Mo na nga, dili masabtan, nganong, inaana man ni San Vicente, di masabtan kay Latin lagi. Pero magbasa kag Latin nga Biblia, yung kag translation, masabtan din mo. The more mo ma-appreciate, ingon ana day kating. Ingon ana day ang kahulugan nga no nag-ana kating. Nara nag Biblia di. Revelation 14 verse 7. Na unsa may ingon to? Akong binasayon. Ay, lingit sunta. Okay, sumla. Ingon diri, fear the Lord and give him honor because the hour of his judgment is coming. And adore ye him that made heaven and earth, the sea, and the fountain of waters. Moti in English. Kung sa Binisaya. Kahadloki ang Ginoo o tahora siya. Managihon o. Kay ang adlaw or oras sa pagpanghukom haduol na. Muna Binisaya, di pa na masaptan. No? Ang oras sa pagpanghukom haduol na. Muna nga simbaha siya nga naghimo sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa katubigan. Mauto ang kahulugan. Binisaya, in English, Latin, charot, masabtan na. So dili siya rason nga dili masabtan. No, masabtan naman. So sige ko niya. Ha? Kahadloki ang Ginoo o kahoras siya kay ang oras sa pagpanghukom haduol na. Simbaha siya nga naghimo sa langit o sa yuta, sa mga kadagatan o sa mga tuburan sa katubigan. Muna ang yang gesture. Tapta na. Muna nga diri siguro sa Exodus, kamo lang nakahibalo pa anak. Pag ulit naman ito, kabalo na kuting! Anong anak kating? Noon sa man nga itong silingan mari. Nga singgit managkalit nga, nakabalo na kuting! Anong nag-anak kating? Muna nga, karoon pa mato ka na hulo. So magpasalamat na sa Ginoo nga sa dili pa ta mamatay. Nakabalo na ta nga, anak dito na sa Book of Revelation 14 verse 7. Simple lang, ano inaana man ang yan forma? Ako ning uli, mahulog ko ni. Kaya nga ano? So, naku istorya. Akong papa. Devotion man sa akong papa. Kanya, ang akong papa kay alainom man ka ito. Nasakit. Yung makauban na namatay na. Kaya wala maging koronahan si inom. Pero hindi, nagyo pa yung corona. Itong bulak na sa coronas patay. Lagi. Kanya, sawa pa siya mamatay, kaya nakoronahan manggit siya. Inanin, nasakit siya. Kanya, ang iyang sakit, kay magluwa siya dugo. Yan ay mingon nga, gidautan na. Napoy mga gisugpa na. Napoy mga gitibi na. Kay sikat pagkasan ng TV. At kay Bitamak, sikat ka. So, daghang kay mga kanang mga chismis, mga istoryas, mga barkada, mga silingan, mga uwi-buwi ba. Si Miano kay Kuana, TV. Napoy mga di ato TV, Bitamak. So, ang nahitabo ato, mangluwa siya na dugo. So, ang gihimo niya, siya na po'y nag-declare nga mag-isolate. Ilain siya payag, naghimo payag sa gawas. Siya na dito, itsaka inon akong plato, akong baso, kutsara tanan, niya tanan mga gamit na lainon. Naglain siya balay, naglain siya. Yang mga luwa, kasi man siya pangluwa. Dito ibotaw sa kaldero,
nga naiabo para kuntong dugo niya. So, karang hapit na siya maanak. Ya karon kay nalagi sa devotion. Ayan devotion kay Sacred Heart of Jesus. Imakay pa ng Fatima, Rosario, ug kanang Vicente, San Vicente Ferrer. Manang kabalo ko nga blessing ko gina. Kay dito sa Turel na famous diha sa una ang tudron kanang mulig. Oh, si San Vicente mana. Oh, ana. Pero bibo dito ron. No, Katoliko pa to dito. Pero lagi ka ko. Di. Nakaroon. Ang gemo na mo gipa-doktor. Sus pag x-ray na sa doktor no. Nakita dito sa iyang baga nga naay dako kayo nga bilog. Mura ka dako og itlog sa pato. Oh, kita na mo og manok. Ritos manok ka. Dili na mao itlog sa pato. Oh, di karon. No karon pagkabalon niya, ngayon anak diay ang sakit, dako kayong kuan ito ingon ang doktor, tumor. Ang ba ning tumor? Ang ba ning tumor da tumor. Unsa daw? Ha? Basta kay more, na more. Diba? So, sada nakabalo na siya, marang makulbaan po siya. Kulbaan kay mingon mang doktor nga tumor lagi daw. Kuya daw to mo buto kay mukalat ang tagaw. Mo ikamatay niya. So ang gimo sa kong papa, kasi kabalo naman siya nga dying siya anak ba. Niya nagkaluya siya, nagka-deteriorate ang iyang body, no? Nagkapayat siya, kaya dako mang papa sa kana, nagkapayat siya, nagpayat. So, katong dili na siya kayo ka tingog, di na kayo sa kalakaw, ang iyang gihimo, kung sino siya Ampo, Rosario, niya ka na First Friday, Sacred Heart of Jesus. Ang tawag nila kay Sagrado Corazon de Jesus. Niya, Rosario, niya katong San Vicente. So, kay pagka, dubi na siya, kay magdubi na to. Kaya hapit talaga siya mamatay, ang handa ba? Kapag may mamatay ta nga, makahanda. Kaya siya palahubog ka, kaya matapos sa ilo. Ruwa na daw, nakaroon, siya na itabo. Pagkahuman niya o ka ng ampo atong kuan, siya man ka luhod. Siya man ka luhod ba? Itong ihang lubina nga San Vicente. Now karon pagka-bispiras, nakakita siya bata nga nagdulag bula ba? Nagdulag bula, niya katong bula nga moabot sa iya ha, kaya nagdulag sa kasal ka ng bula. Pag moabot sa iya, kuhan sa bata ang bola, ilabay sa iya ha. Ano ba? Kanya, dagan na po ng bata, ang bula, dagan na po, pura po bata. Di karon, ang bata, di kuwag tukog. Silhig ba? Putihang pananaon sa iya, di kuwag tukog, kulkugon sa bata ang ihang dalunggan. Ang iyang tiir, itikon ba? Kanang gikomedyahan, nung nagdulang bata siya ba? Di ang bata nga, naon sa man ka, Miano man ang Maximiano, hangalan kay Miano. Naon sa man ka, Mian nga, magulanon lagi ka, niya, nagmiwang lagi ka. Nakay sakit? Mag-interview sa bata ba? Siya, nakoy sakit, hapit ako mamatay. Siya, pero gusto ka maayo. Ingon ako papa nga, gusto ko maayo. Ingon ang bata sa iya nga, abrasing po. Then, nawala galit ang bata. Naman to, kaya waman sa kabalo, kaya nakalimot talaga maabrasing po. So, dapat ang punto, pista de San Vicente. So, ayan kayo mo, nagpalit sa kandila, di ba ba sa turil, nagpalit sa kandila, dito siya bulig na nagkot. Nagkot lang siya. Wasay ko nga, mapilmisa ka ba sa kabalog schedule? Di man para sa inyo nakabalog schedule. Yes. Wala schedule, basta apresin ko mo ato siya dito sa Mulig, sa Turil. Chapel pa man to, di pa man ako. So nagdagkot lang siya dito. Ampo siya, mo niya man di karon balik siya uli sa balay. To make the long story short. Pagabot sa balay, ampo na po siya rito, kaya mo na may trabaho ako. Pagkasunod adlaw, niadto siya og regional. Sa karon nga tawag SPMC, regional na kanadto.
Ato sa regional or SPMC karon, then nagpa-x-ray. Kay mo mo sabot sa doktor, na mobalik siya. Karon ang doktor kapanglingo, ana siya nga, unsa may tambal nga imuhang gitumar. Ingon nang pakuha na mo kay gitumar dok. Nag-ampo nila ko. It's a milagro. No? Kaya ang resulta sa imuhang x-ray, negative. Nawala na itong dako kayong bukol. So yun na, ayaw ko papa, gikan na ito, gikan. 40 nabot pa sa 82. Ang ito nga namatay sa 82. Ano? So, mana nga, karon kay pista ni San Vicente Ferrer, mahinomduman nimo nga isa si San Vicente Ferrer nga gipili sa Dios nga magwawali ug mag-ayo sa mga masakiton. Mana karon kung makabalo mga Katoliko, karon dahil panahon ting ayo sa mga masakiton. Nya ang ayuhon sa Dios, no? Dili lang tong bag sa imong tiil, bag sa imong atay, sa imong baga, bag sa imong likod, sa tiyan, sa imong liog, dili lang na. Ayuhon po sa Ginoo, pinaagis pag-ampo ni San Vicente Ferrer ang atong sakit sa buod. Kanang sakit sa buod, baka na sikag kasuko, sikag yaw-yaw, sa imong mga anak, sikag pagulbol, sikag pamalikas, wala may gamot, walay tambal nga mapalit ni anak sa butika. Karon kay pista ni San Vicente Ferrer, ato nang ihalad sa Ginoo, no? Atong sangpiton si San Vicente Ferrer, ting! O San Vicente, tawangi ko, ayuhan ning akong bunol, ayuhan ning akong sakit sa buot. Kaya sige kong kubag-kubag, sige kong kasuko, no? Kung si Inting mo tabag, kay kong kasalgod. Confessor mo yan, no? San Vicente, confessor. Muna nga, oras na na, no? Kaya ang ipresyo ka ng magwalig yun, kapulutag yun. Kanya ang wali ni San Vicente, mga igsuod, bantayan ninyo. Kaya kiyo dito nga, kay ang oras or adlaw sa pagkukom, adol na. So ang giwali ni San Vicente ang may tungod sa eschatological reality nga magapagkitabo. Ngayon nga, ang adlaw sa Ginoo, ang oras sa Ginoo, hapit na. Kanos apa to? 1350, then namatay siya 1419. Niya karon 2022. Duga, wala ito na mo. Yung niya doon na. Naman lagi. Mana nga ang usa ka adlaw sa Ginoo kay 10,000 years sa tao. Mana siya ang language sa kanang eternity. Mana nga posible nga ang Dios maabot sa tuang kinabuhi dili general, dili kanang end of the world or general judgment kundi particular judgment nga ang Dios mo dalaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa adlaw sa oras nga wa nato paabota nga mo ang kamatayon. Individual judgment, individual death, individual judgment. Mana nga isa sa mga pastoral, spiritual application kay magbag-o sa kinabuhi. Mabag-o ba? Atong i-invoke ang panabang ni San Vicente Ferrer na tabangan niya og ampo nga ma-change, mabago ang kinabuhi, balag di mabago atong nawong. Basta kay nga itong kinaiya batasan, ang atong espirituhan ng kinabuhi, mabago. Labi na karon sa panahon. Yan yung kalisod, kaguol, mga kalisdanan, kagutom, kagahog, kaguliyak. Ang kinahanglan tao, sama ni San Vicente karon nga mubarog ba? Mubarog sa kamatuoran. Nga naay ka ng willingness nga muwali sa kamatuoran. Di lang magpabuta-buta, di lang magpabungol-bungol, no? Kaya kasagaran mga doctor theology, bungol o buta. Kasi kaya naman, tungod sa pride. Kaya kung sa kadagko silang tao, mas dako pa nila ang pride. Muna, kung magpunta diri ko, magdako ko taas, no? Pasig taas pa diri ang garbo. Ano ba? Sana sa mga point of reflection, no? Magbago. Metanoia, no? Sa Grego, itawag og metanoia,
that is a complete change of heart, mind, and soul. Nga mobalik ka sa labi na karon nga season of Lent, no? Yan, tingala mo nga, Father, kuan man karon Quaresma, di ba purple man ang liturgical color? Or kaya violet or purple? Nganong white man lagi ang imuhang itunog? Di ba, Father, ang kanang Lenten season kay wala may Alleluia, wa may Gloria? Nag-Gloria lagi, nag-Alleluia lagi. Ningon man si Inting nga, istaman na ko karon. Dili sa tamaguol. Nasa tay Gloria, na tay Alleluia. Niya dili purple or violet ang suot mo kung dili puti. No. Tumo na ang rason ngano nga puti niya na Gloria na Alleluia to kay Fiesta man ni San Vicente Ferrer. Amen. Yan ang utana nga Father, kana nga one man. Murag twice na rice na siguro. Ginaadto ko dito ba kay pabalikon lagi. No? Ya, iparikanto na ko ang declaration of faith. Watok ngayon na ng madre nga. Kung akong irikanto, sumaghim kong statement nga dili to tinuod para matagaan kong posisyon. Yan, nako nga, ang katong akong gitiklara, kamatuuran to gikan to sa Word of God, Second Apostolic Tradition o Official Church Magisterium, the timeless teaching of the Church Magisterium. Moto'y kamatuoran na bilong sa Ginoo. Now karon, wala ko'y mahimo batok sa kamatuoran, kundi sa pagdapit sa kamatuoran. So, yan nga, na may mga threat anak, i-excommunicate ka or i-sanction ka. Napo ako may unang nag-declare. Understandable na pag-declare na to, meaning you can do what you want. Ano man. Kaya kung musunod ko sa mga error, mga sayop kong bakat nga dalan, asa ko padulong. Sa dili na tinoding amo. Father, kung nga, wag man ko gisulti nga di na tinuod. Ha? Tunga lang. Sa tunga. Ang katunga, may katoliko anak. Ang katunga, masunod po ako sa. Ha? Mo ba pa din? Huwag mo lagi. Huwag nga po na kakabalo. Di lang ka magsaulog o kanang Bisaya nga may sa pa din. Yun na yung mga tara ba? Ito ng March 23. Ito. Di na ka magsaulog o kanang Bisa nga Bisaya pa din. Or in English. Nako, dili na ko gusto nga mabalik sa sayop kong bakat. Ha? Gusto nga. Hindi na ko gusto mabalik sa sayop ng dalan. Sa naon sa naman rin pa rin, naon sa lagi na itani. Amigo ba yata? Balik na rito ba? Kaya mag-snack ta rito. Ngayon nagbata ba? Doon naman kayo doon. Kasi ang sister, mag-retreat pa po 40 day. Sa kadugay ba na? Sa naroon ba kayo room doon sa cathedral, aircon room? Ngayon na ba? Mayaman ko. Nga, ang loyoan ng aircon room kapag init. Room simple mo. Kung akong explain sa inyo karon para sa katikism kay si San Vicente, tutudlo man to. Teacher and preacher man to. So, mag-teach o mag-preach ko karon. Halimbawa, kanos aman mahimong balido ang misa? Oh, di ba? Kanos aman mahimong balido ang Santos nga misa? So, naay 4 conditions. Naay 4 conditions. Una, naay pare, of course. Yang pare kay valid ordained priest. Nya kini siya kaning valid ordained priest, debatable din. Kaya ang mga extremist nga mga sedi vacantes, tingan man nga ang Vatican II nga pare invalid. Pero dili po pumudawat ana. Ang ano man magdebate sa ta. Dokumento to dokumento. Tama. Ya sunod na ay itawag o intention. Intention.
Nya na ay gitawag matter, na po'y gitawag form. Ako lang explain. Pag naning upat, ang misa valid. Ang sakramento sa santos nga misa kay valid. So na ay ordained priest, na ay intention, na ay matter, ug na ay form. Okay. Now, unsa man ang form sa nang matter? Okay. Now, na ay ordained priest, nga naapoy kanang intention. Unsa man ang intention? So, ang intention kay dili intention sa pare. Dili pod intention sa mga tao nga present sa celebration. Mo ni siya ang intention ni Jesus Christ o ang intention sa simbahang Katoliko nga ang pare mag-offer og misa, yang una-una kasing-kasing muhaom mutukma sa intention ni Kristo o sa simbahan nga Katoliko. Okay? Now, unsa man ang intention sa simbahang Katoliko? Ang intention sa simbahang Katoliko kay according to the rite of the Roman Catholic Church. Kunya sa pagtuon karon walay laing Roman approved rite. The only received and approved rite of the Roman Catholic Church is the TLM. The Tridentine Latin Mass codified by Saint Pope Pius V in 1570 July 14 sa iyang dokumento na gitawag Co Primum. Okay? Co Primum nga document gisaysay dito na walay laing received and approved liturgical rite kundi ang TLM, and no one can change. All pastors, priests, bishop, and cardinal, even the Pope, has no power and authority to change. And anyone who wanted to change would be anathematized. Anathemasid. No? Anyone who wanted to change must be out or be incurred with punishment, with the wrath of the Almighty God, with Saint Peter and Saint Paul. Na makaangkon, makabaton, o kapungot gikan sa Dios Amahan, na makagagahom sa tanan, uban sa mga apostoles ni Pedro o ni Pablo, na mahimo kang tinunglo o masililutan. Si bisan kinsa ang mag-usap, magbago. Mana ang new rite kay anathemasya. Nga kay dogmatic man to, gikan man to sa Council of Trent. So isa to sa akong reflection. Rason nga no nga, niundag kong celebrate, offer of misa, hinamit ang new rite of Vatican II. Tama. Mo to intention sa simbahan. To transform the bread and the wine into the real body, blood, soul, and divinity of our Lord and Savior Jesus Christ through the Roman received approved rite. And that is TLM. Dili Novus Ordo. Dili new rite of Vatican II. Dili. Kundi only the Tridentine Latin Mass, codified by Saint Pope Pius V. So dito sa intention, sablay na. Sablay na. Now, another thing is the matter. So sa panahon sa misa, ang matter dire kay natong bread, unleavened bread. So wala kayo na kung problema diha. Unleavened bread. Karon dito sa form, unsa man ang form? Ang form mo siya ang consecratory prayer, word or prayer nga i-pronounce solemnly sa pare during the Mass. Now, sa Novus Ordo, audible, badungog. Di mag-microphone na pa. Pero sa Tridentine Latin Mass, dili badungog. Ano man, ihung-hung lang pare. Nagitawag sotto voce. Dili kakadungog. Ano man, the priest is not talking to the people, but the priest is talking to God. So, wa na problema nga di makadungog ang mga tao kay di para sila. Sa Diyos siya nakikistorya. Pero preaching gani sa mga tao, makikistorya ang mga tao. Dili Latin ko, dili vernacular, para masabtan, sama ni ini. Now, sa may form. Siguro, master ninyo na ang kanang mga misa nga Bisaya or in English. Halimbawa, Santos kayo ikaw, o Ginoo, mo niya form. Ang tuburan sa tanang kasanto, ipadalang imong espiritu, aron sa pagsantos nining mga gasa, aharon mahimo kini, alang tanahabo, malawas tutugo, ni Yesu Kristo, among Ginoo. Well, anong mato? Sasamang paagi tapos ang panihapon,
Mikuhat siya sa kali. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sayang mga tinunan. Ug miingon. Dawatan ninyo kini nga tanan og Panginoong kamugi kaniini. Ay kini mo ang kahalis sa akong dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga imula alang kaninyo. Ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghahando tanahako. Butoy 4. Okay. Sa Vatican New Rite. Pero mawagit baka to ang form sa Catholic Church. Ang answer din. Boto nanay problema. Kung sa form, nadari sa Roman Missal. Mo na nga, niundang ko og celebrate og kanang Bisaya, Tinagalog, ug in English. Kay daghang kayo ga supply ni abot og 400 errors. No? Kanang Bisaya gud nga misa, niabot mo nag 400 errors. Alam mo kalain. Pero ako ning itudlo sama ni San Vicente. Sulti itudlo niya ang kamatuoran. Example, ang ginuma na kaninyo. Ito ba? Error man na. Ganong error man? Ganong error? Ano? Mo ni ang form. Defects of the form. Gingon dere, defect on the part of the form may arise if anything is missing from the complete wording required of the act of consecrating. Now the words of the consecration which are the form of the sacrament. So ang word of ang word of consecration nga gitawag form sa sacrament of the Holy Eucharist mo ni Hoc est enim corpus meum. This is my body. Kini mao ang akong lawas. Sa nabos ulo dapat isulti ba to? Isulti wala. Correct. Di ba? Kay kini mao ang akong lawas. Correct. Then mo to ang form sa bread, sa pagkonsagra sa bread. Basta ma-mention to, this is my body. Kay sa Latin, hoc est enim corpus meum. This is my body. O correct, sa pagkonsagra sa bread. Now, what about sa blood or sa wine? Moni, hic est enim calix sanguinis mi, novi et eterni testamenti mysterium fidi, qui probabis et promultis sepondetur remissionem peccatorum. Ang sa may ining is ato. This is the chalice of my blood, the new and everlasting testament, the mystery of faith, which will be poured out for you and for many, for the remission of sins. What in English? Bisaya. Dawatan ninyo kini nga tanan og Panginoon kamugi kanini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o o tunhay nga testamento. Ang misteryo sa pagtuo muna gino nga giula alang kaninyo og sa daghan aron ang mga tala mapasaylo. Asa may error? Ang error kay una, si Kristo wala maingon nga alang sa tanang mga tao. Kunyang gino. Dawatan ninyo kini nga tanan ng Panginoon kamugi kaniini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagok tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo. Ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga tala mapasaylo. Wala nag-ingon si Kristo nga alang sa tanang mga tao. Sa Biblia, Matthew 26, verse 26 up to 28, ingon si Kristo, pero man ako, Bisaya, para makabalo mo nga,
Nga sa'y rason nga di na magsuhulog Father Church of Bisaya. Matthew chapter 26 verse 28. Gigon diri. Kini mao ang akong dugo nga gilig-on sa kasabutan, ang dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Alang sa daghan. Wala si Kristo mingon nga alang sa tanang mga tao. Niya mga og miingon. Kinsa ningon? Kristo. Pero wa nag-ingon si Kristo nga alang sa tanang mga tao. Ang giingon ni Kristo alang sa daghan. Yung sa may kalainan alang sa tanang word nga alang sa daghan ug alang sa tanang mga tao. Dako kalainan. Kay sa English sa Latin original ang alang sa daghan gitawag siya pro multis. Alang sa tanang mga tao gitawag siya pro omnibus. Different word, different meaning. Different word conveys different meanings. Nya una nga pamalando nga naay mga kasaypanan nga nahitabo nga si Kristo wa nag-ingon nga alang tanang mga tao. So, kung ikaw wala nag-ingon niining butanga o niining pulo nga unya ingon nga nag-ingon ka, unsay tawag sa imo? Ha? Bakakon o pagpamasagil. Usa ka sala sa pagpamasagil o pagbutang-butang. So mo ni ang unang sala nga naa sa New Rite of Vatican II. Imuhang gipasangilan si Kristo nga kunyari nag-ingon siya alang sa tanang mga tao. Pero sa Biblia, Matthew 26:26 to 28, wala si Kristo mingon ug alang sa tanang mga tao. Ang giingon niya alang daghan. Now, unsay kalainan sa pulong sa Bisaya alang daghan ug alang sa tanang mga tao. Halimbawa, mingon ko, Sister, daghan na ba og mga tao dito sa kapilya? Nya ang imong tubag unsa man? Oo, daghan na kayong tao dito, Father, sa kapilya. Okay, very good. Now, bot bang sabton nga ang word daghan na kayong tao sa kapilya? Bot bang sabton nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan na dito sa kapilya? So, ang word nga daghan is very limited. Okay? Nga nagpunto lang sa pipila o dili alang tanang mga tao. So, mo ni ang ikaduhang error. Okay? Okay. Namasangil ka ba? Oh. Now, ang sunod nga error, kay kining gitawag nga, kini ang misteryo sa pagtuo. So, nabutang na sa tumoy. Pero ang form, ang prayer, kay ang misteryo sa pagtuo, dito na appeal na siya nga prayer sa form. Sa prayer of consecration, aron ma-transform ang wine into the real blood of our Lord and Savior Jesus Christ, aron ma-transform, appeal tong the mystery of faith. Na mo itong ingon diri nga, this is the chalice of my blood, the new and everlasting testament, the mystery of faith, which will be given for you and for many for the remission of sin. So na-added to, i-appeal ang mystery of faith, ang mystery of pagtuo. Gano'n, that is the very essence of the mystery, the dogma of transubstantiation. Nga masabtan nimo lamang nga ang bread ug ang wine na transform into the real body, blood, soul, and divinity of our Lord and Savior Jesus Christ diha sa misteryo sa pagtuo. Mga the very essence of the sacrament, the very essence of the Holy Eucharist is the mystery of faith during sa consecration. Now, ang nahitabo sa New Rite of the Mass sa Vatican II, ang the mystery of faith, gibalhin, gibutang dito sa acclamation. Manang inikoma nila, bigo ng Paris, ini ang misteryo sa pagtuo. Ang commentator bigo dahil, si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik sa katapos ang panahon. Pero katong ang misteryo pagtuo, dili ito dito. Kaya ang purpose nga nung natong mystery of faith para sa consecration nga mahimong real body, blood, soul, and divinity. Dili to sa acclamation. So nalahi na ang purpose, nalahi ang tubong sa mystery of faith diya sa New Rite of the Mass. Example, ang tinidor, ang kutsara. So ang gihimo, nga nung gihimo ang tinidor ug ang kutsara para sa purpose? Ha? Para sa kaon, of course. Pero gamiton na idungga, pwede dili.
Pwede dili. Pwede. Pwede siya. Oh. Pwede na ako gamiton ang tinidor pagtunggab. Makasamad po, di ba? Pero mo ba to'y purpose nga nung gihimo ang tinidor? Dili unsay gihimo sa tinidor? Purpose para gamiton pagkaon. Now, ang mystery of faith nga prayer, ang purpose ana for consecration, dili acclamation. Lahi ang word, lahi ang meaning. So nanay daghang problema. Na. O karon, unsay gingon sa simbahan, mao man dugma sa simbahan Katoliko. Unsay gingon, omitting something, adding something, omitting something, na problema. Ha? Nara, if the priest were to shorten or change the form of the consecration, meaning change the prayer of consecration of the body and blood, so that in the change of wording, the word did not mean the same thing, he would not be achieving a valid sacrament. Tato pa og kambyuhon sa pari ang katong word prayer of consecration during the Mass, mahimong invalid ang misa. Walay misa ang naitabo, basta invalid. Na kaysa new order of the Mass, gi-change man ang form. Gi-change man ang consecration. Ang consecratory prayer. So, na-tendency nga ma-invalid ang misa. O kung ang misa invalid, meaning walay misa nga naitabo. So, dito na. Now, kung karon ikaw nga nagsimba, o magkakabalo. O magkakabalo sa mga doktrina, o magkakabalo, stick na karon ito. Now, sa may theology, ako na iskutan karon. Ako lang ipanayon. Now, kino na yun. If the priest were to shorten or change the sakramentong naitabo, kay na imong invalido. Padayon, if on the other hand, he were to add or take away anything which did not change the meaning, the sacrament would be valid, but he would be committing a grave sin, and that is mortal sin. Example, adding something and omitting something, okay? Wala na change ang meaning ato nga consecration nagpabilin. So balido ang sakramento pero nakasala ug dako ang pari. Grave sin, mortal sin. Oh, kita na. Nya dili ninyo malalis nga nay mga pari nga iyang i-paraphrase. Pag-istorya-istorya na lang siya ba? Oh, i-paraphrase niya hangtod nga di na mo ang ipang-istorya kay di na siya magbasa sa bisan. So istorya lang siya la. Ato so adding something, omitting something, okay, that changed the meaning, that is invalid. Adding something, omitting something, that does not change the meaning, then it conflict the validity of the sacrament, but the priest committing mortal sin or grievous sin. Now, what about sa mga tao? Unsay may tabo? What about sa mga tao, sa faithful? Makasala ba po ang mga tao? Kung na pare nakahimog mortal sin or grave sin, tungod kay omitting and adding something na na-change ang meaning, na invalid ang sacrament, may invalid. Now, kung valido po, adding and omitting something, valido gyapon kay wa ma-change ang meaning, nakahimog sala ang pare. So na doble ba? Mura kag bingka ba? Kalayo sa taas, kalayo sa ubos. No, kung ma-change man ang meaning, invalid ang sacrament. Kung wala man na-change ang meaning, due to adding and omitting something, kung valid gyapon siya, pero ang pare nakasalapod. Okay, sa pare ito. What about sa mga tao? Unsa may theology, unsa may doktrina sa simbahang Katoliko may tungod sa mga faithful in relation to the priest, to the Mass, during the celebration. Ingon na rin, ang mesa kay halad sakripisyo. It is the sacrifice of God offered to God. The sacrifice of God, the person of our Lord and Savior Jesus Christ, offered to God the Father Almighty in the power of the Holy Spirit through the cross, the suffering, passion, death, and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ in the cross. So, of sacrifice. Now, ang mga tao karon na ay dakong participation. Kay ang pari nag-celebrate siya misa, dili gito siya. It is the priest to celebrate. But in the person of the priest and in the person of Jesus Christ. In persona Christi Capitis. In the person of Christ the head. Okay?
So, si Kristo gud ang nag-offer in the person of the priest. Then the priest act in the person of Jesus Christ. So, na-unite ang si Kristo, o ang pare, na-unite ang Kristo kung nag-offer of visa. Kunya, ang mga tao po, ang faithful nga present during the celebration of the Mass, kay ang intention sa mga tao, sa mga faithful, nahiusa sa pare. Ug ang pare po, nahiusa po sa mga tao, nga nahiusa po di ang Kristo. Now, karon kung erroneous, nakasala ang pare, kay adding and omitting something na change ang meaning, nakahimo sa damong sala, na unite man ang mga tao. What do you think? Pack one, pack all. Pack one, pack all. Yang may asa mo hustisya na pa dyan, ang pare nakasala, di ka, nabayan nun Inom dun sa Biblia, si Adag si Iba ay nakasala. Pero ganong sa Romans 5 verse 12, ganong nakasala ang tanang tao. Ang nakasala, si Adag rabag si Iba. Pero nga nung ingon man sa Biblia ni San Pablo, nakasala ang tanang tao tungod sa usa ka tao. Oh. Now, unsang sala diha nga ma-commit sa mga tao? Una, nagsimba kag pan. Ano gini sa ginawat mo? Ito yung mag-communion. Wa man to na transform into the real body, blood, soul, and divinity. So nagkaong karagpan, nagsimbar kag pan, mura na kao, gikan sa panaderia, kuman sa imong pagmisa. Teachers, ayos ka lang. So, wala ma-transform kay mali man. Di man mo ang poor. So, ang mga tao luoy. Karon maadto ka sa Blessed Sacrament, di ba? Mag-adore ka dito sa monstrance. Di ba? Doon ay Adoration Chapel. Yan ay monster expose. Yan ay Rostia daw. Because, now how do you know nga real body, blood, soul, and divinity to? Nga di man mo ang form, di man mo ang prayer of consecration, di mo. Yan, load ka dito. Load ka dito. Kung yung ito na transform into the real body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ, nagsimba ka o pan. And that is idolatry, since against the first commandment. I am the Lord thy God, do not have any other God beside me. So nagsimba kag pan, you are committing sin of idolatry, worshiping bread. Mana nga daghang mga question dangerous kayo, no? Mana mahimo sang doubtful invalidity. Wala isa sa mga reason out of 400 reasons ngano si Father George gi-reject niya ang new rite of Vatican II. Tungod ani mga reason, daghan pa kayo reason. Nasunod plus communion by hand. Ang doktrina sa simbahang Katoliko, ang communion dili gunitan sa laiko. Kaya makagunit sa consecrated host only the ordained hand of the priest and the bishop. So the lay people, they are not allowed to touch. Now to do that is sin of sacrilege. Saan ang sacrilege? Oh. Pero kung nakahimo kag sakrilihiyo ng sala, malangit na. Nga ang communion, it must be on tongue, not on the hand. Mortal sin. Yan, kapila ka mag-communion, mortal sin. Mana nga sa study na ako, no? Di naman ko nag-study. Studyan ako ang new rite of the Mass, niabot o 400 errors, more or less. Nagkumpara na ako aning siya ang Romano, Misale Romano, sa TLM. Accurate, very accurate. Moto nga, abandon ako, stop. Bitter to stop para delete ko mapadre. Diba? O na, dali ko sa St. Jude. 4 years ko sa St. Jude. Yeah. At the same time, kung ko sa Davao Doctors Hospital Chaplain. Yan ay mga moment nga magmisa ko diya sa Angels, Funeral Home. Sa, diba? Ha? Cosmo. Yan ay mga moment nga bisayang schedule kay mamili man po ng mga tao, no? Sabi niya mo kung saan isa sa struggle na ako na mag-miss Bisaya. Okay. Pag sulod na dito sa funeral home, masugatan naman ay mga moment nga masugatan nimo na ang lamisa na nagkaon, na nag-inom, na nagsugal. Para. Okay. Ya karon na hubog. Oh, wala sa disposition, na mga hubog kay pulo man lamay. No? Yan ang mo rito. Ngayon na itong tagtungod nga, Brad, hiramon sa natong lamesa, Brad, kay
magmisa si Father, sige. Abangan pag limutan. Niya ako nga namalandam mga, nakabalo naman ko. Magtanong nga ang holy sacrifice of the Mass, dili offer sa table. It must be on the altar and it must be consecrated. Pero nga nung kanang nga labistahan na, ikat sa akong mga mata, na nag-inom, na nagsugal. Yung mo po nang misahan karon, ati sacrilege. Sacrilege. So, isa to sa akong studying, na makahi mo na pugsala niyo. Another, pero, singalan man, may sol, magampo kita, aramay mo kita itakos, ngayon, sa pagsaulog ni Santos ng misa. Nagakumpisa na po sa Diyos nga mahan, na makagahom sa tanan, huwag kaninyo mga isuon, kaya nakalapat sa nakuyamot, sa una-una, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ngayon buhat. Kaya akong sala, ibusa na nga mo ako kang Santa Maria Carmen Virgen, katanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga isuon, aron nyo akong yampo sa ginong atong Diyos. Maras kaya pa na. Nandili sila ka-deny niya naman, mas talaga na ko na kanan. Dili po tamang hangog, di ba ka mapari, ikaw ang bibigyan kabulo na. Now, abay ni mo, sa diyan nagtuon ako sa tinuod nga doktrina ng Katoliko, inana ba na yung konfiti or di na. Nagakumpisal ako sa Diyos naman nga magagahom sa katanan. Huwag kang Santa Maria nga bulahan. Huwag kang San Miguel Arcangel. San Juan nga magbubunyag. Huwag sa mga santos o mga apostoles. Huwag kang Pedro, kang San Pablo. Huwag sa tanang mga santos. Huwag kanimo Padre. Kapilang pare, kalibakon man ang pare. Pagkasala po ng mga tao. Huwag kanimo Padre. Kaya nakahimo akong dakong yamot sa sala sa unang-una, sa pulong sa buhat, huwag sa wala pagbuhat, tagay kong buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, pero gesture na, akong sala, dakong sala, busa na nga moya ko kang Santa Maria Canoneng Virgen, sa tanang mga ang dilpa, kang San Miguel Arcangel, San Juan nga magbubunyag, no? O sa tanang mga santos, o mga apostoles, Pedro, Pablo, kanimo Padre, ngayon akong yampo sa Ginoo nga ating Diyos. Kaduhay balik na narito San Miguel, narito San Juan ng Magbubunyag, San Pedro, San Pablo, mga apostoles, mga santos, mga tutos Maria. Pero sa Novus Ordo wala na to. Yung sa may doktrina sa simbang Katoliko, kung sa may masagasaan niya, kung sa may maapakan niya, kanang doktrina ha. Ang simbang Katoliko nagtuo. Mo niyang dogma, mo niyang pagtuo sa simbang Katoliko. Nagtuwa ko, pinagi sa kanang credo ba? I believe in God, the Father, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints. Nga dito sa Confiteor, na dito yung prayer na communion of saints. Mapadayag ang imong pagkakatoliko, communion of saints. Pero sa Novus Ordo nga Confiteor, walay communion of saints. So mabungkag ang doktrina dugma sa simbang Katoliko nga sa panag-ambit sa mga santos. Isa na sa error. So, wala na ko. Dito ko. Kasunod na malandong ko, karabit na mo kanta. English. May sa mong English, nakapil naman ako. Then, may mga pare nga gitawag singing priest. May mga kanta ba? Makahilak ka. Mga singing priest, nag-concept mong ganin sila simbahan. Kanang English nga may sa, limbaw, lingon nga, blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer. Fruit of the earth, works of our hands. This will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever. Amen. Tarapot. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer. Fruit of the vine, works of our hands. This will become the cup of life. Yung mga tao po, kata, hindi lang man. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever. Amen. Sa dihang nag-study na ko. Ang misa di ay work of God. Si Saint John Marie Benet o si Saint Padre Pio nag-ingon nga the holy sacrifice of the Mass is not the work of human hands, but it is the work of God, offered to God. You see? Yang gingon sa Novus Ordo, right?
works of our hands. So ang misa sa Novus Ordo kay ginama sa kamot sa mga tao. Na kung saan pagkaluwas na to niya na? Ang misa day, hindi mo man sa tao. Hindi mo sa kamot sa tao. So daghang mga question. Mo to nag-reason ako. Kinsa kaya nag-author aning misa nga New Rite of the Mass. Now it was found out nga ang chief architect sa New Order of the Mass of Vatican II kay usa ka mason kinsa nga si Archbishop Annibale Bonini, usa ka Freemason. Then Freemason in the church is an enemy. Enemy of God and enemy of the church. Dahil kasi ang kauban, kitang konsilyum, ang yang kauban kay 6 heretics Protestant. Na duhagi kan sa Anglican, duhagi kan sa Lutheran, duhagi kan sa Baptist. So ang New Rite of the Mass, ako ang analysis, nako, di na ni pure Catholics. Then gi-approve ni Pope Paul VI sa tuig 1969, gi-implement yang i-sanction, yang i-suspended, yang i-excommunicate ang pare obispo nga magsaulog o Trinity Latin Mass kaya ang ipasaulog kadto yung New Rite of the Mass nga misa sa mason. Moto nga ni undang ko kung dili ko ani kadto yung iya sa Ginoo kadto yung Katoliko. Now balik ta kang Saint Vincent Ferrer. Si San Vicente Ferrer, usa siya ka pare, Doctor of Theology, Priest and Missionary. Namangutana ka, si San Vicente Ferrer, nagipakitaan sa itong Ginoong Jesucristo, uban si San Domingo, St. Dominic, o si St. Francis. Kapil po na si San Antonio diha, malukit po. Kung sa may misa nila, Bisaya, kung sa may misa nila, Tagalog, kung sa may misa nila, in English, the answer is no. Ang misa nga ilahang gigamit o offer ang Latin Mass, Latin Catholic Mass. Muna nga ang Tridentine Catholic Latin Mass is tested and proven kay sila nga nag-ampo, sila nga nagsaulog din dito as langit. Wala sa impyerno. San Vicente. Oh. Mabito nga nag-anay siya, no? Latin ang ihang ikuan. Moto. Naman nga, mungutan na mo, ano di naman na mag-misa sa Father George of Bisaya English. Moto, ang isa sa mga 400, more or less, reasons nga no nga, what na si Father George nag-misa sa Bisaya. Hindi ko mahadlok po sa ilang istorya. Father George is obedient, Father George kay kanang systematic, o sa patihat. Hindi ko mahadlok ka na maklaro kay sa Ginoo. Kay sa Biblia, Acts chapter 5 verse 29, I would rather obey God than man. Ang ilay, that is political, human, no? Desas pa nga pamalandong katong mga isulat sa mga mystic o ba ni Mama Mary. Libang Russia o ang Ukraine nga nung nagkira. Labi, order sa Mama Mary ano, ngay pakonsagra Russia. Aron di magira. Aron makonvert ang Russia. Wa man ikonsagra. Di nagira na. Yan, last March 25, ikonsagra ni Francis, nisabot nung gira. Ano man, it's too late. Muna ang bungi, mingot, mika mo. Ano? So, mga igsoon nga, mag-ampo ta, ubanin ni Santos na mesa, nga kining panahon karon sa kagbuhog kasamo, mangandap ta itong kagalingon kay approaching ng time. Sama sa giwalay ni San Vicente Ferrer, nga the hour of judgment is near. Muna nga, honor God, worship God, and serve God. Okay? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen.